Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Grabe, may breaking news tayo mga idolo. Alam nyo ba guys, sabi nga ni PH Malaya, yung ating BRP Miguel Malvar, is sailing to the Philippines na nga ba? Wow! So nalalapit na talaga ang pagdating ng ating unang frigate. Frigate na siya kasi hindi na siya corvette. So talagang pinakamalakas na barko ng ating Philippine Navy sa ngayon, mga idolo. So nalalapit na talaga na dumating na sa Pilipinas at masama na sa ating Navy fleet. Diba? Nakakasabik na yun mga idolo. So tara, panoorin na natin to. Welcome back to our channel. Today, we're diving into some breaking news shared by Max Defense Philippines about the future BRP Miguel Malvar, FFG-06. 06. According to sources, the ship might already be en route to the Philippines, raising questions about its delivery timeline, potential sea trials, and even its planned route. Let's unpack the details. Okay. Max Defense PH, a trusted source for military updates, has reported that Dyan talaga kumukuha lahat ng mga vlogger ng regarding sa ating military kay Max Defense talaga. Talagang siya totoong facts ang mga kanyang sinasabi mga idolo. Kaya dyan tayo nakikinig talaga sa kanya. the future BRP Miguel Malvar, FFG-06, might be on its way to the Philippines as part of its sea trials or possibly its delivery voyage. While this isn't officially confirmed, the ship has been spotted on the move. However, earlier news reports suggested the frigate would only arrive in the Philippines by March 2025. If that's the case, So March, di ba? So magfe-February na. So ilang buwan na lang, 2 buwan na lang mga idolo, di ba? Kahit na sabihin natin matagal pa, kung sailing naman na sa Philippines, tapos siguro may mga sea trial pa ng ginagawa dyan, sure naman na April na March, di ba? April tuloy. Na March, mawapasa atin na itong ating bagong barko na Miguel Malvar, di ba mga idolo? Can wait. Mabilis na ang panahon. So, magugulat na lang tayo. Nandito na sa bansa natin yan. Kasi lapit na naman ng South Korea. Kung may kailangan pa ng mga testing dyan, go ahead. Di ba? Siyempre, kailangan na pulido ang gawa nila bago nila ibigay sa atin. Walang problema. At gagamitin na lang natin at alamin na lang natin kung ano yung mga kailangan natin alamin. Kung paano pagkanahin yung mga armaments yan at itong barko. Di ba? Yun lang naman poproblemahin din natin. Di ba? So, dapat talaga pulido ang pagkagawa dyan. Walang magiging problema. Parang yung maintenance natin hindi ganun kahirap, di ba? So, sa lahat smooth lang, di ba? Pag nandito niyan sa Pilipinas, at pagmamalaki na natin yan sa ibang bansa din, kung sasali tayo sa mga di ba? Sa mga trainings regarding sa Navy, di ba? So, isa to sa mga siguro na iyan natin, sasabak din natin talaga. Kaya swerte rin yung mga yung mga Navy personnel na dyan ma-assign. Di ba? Ang ganda ng barko nila. Yun ang masasabi ko lang. Siyempre, sabik na rin siguro yung mga yan. Kung ako man yung nandyan, nabalitaan ko na dyan ako ilalagay. Wow, di ba? Super wow. Bagong bago. Di ba? May bagong kotse. Hindi may amoy niyan. Hindi ko lang sigurado ngayon, di ba? Di ba? Pero at least, di ba? Masasabi mo na nasa bago kang barko ng Philippine Navy. At dito ako naka-assign, di ba? Wow. Very proud ka siguro nun talaga. why does it seem to be moving earlier than expected? Could this be part of an extended testing phase, or is it a sign that the delivery timeline has been fast-tracked? If the BRP Miguel Malvar is indeed on its delivery voyage, the route it takes is crucial. Sailing from Ulsan, South Korea, to Subic Bay, Philippines, typically takes less than a week. But there's a controversial twist. So less than a week.
So siyempre sa Subic Bay, doon yung ating siguro yung base militar ng ating Navy sa ngayon, di ba? So talagang doon talaga i-deliver yan. Expected to pass through the Taiwan Strait. Mm. Why is this a potential issue? The Bakit kasi doon pa dadaan? Hindi ba pwede doon sa kabila? Di ba? Ba't kailangan pa dumaan mismo sa gitna ng China at Taiwan, di ba? Medyo mahirap yan kasi malamang sa malamang may mga barko ng China yun dyan, di ba? At barko ng Taiwan. Tapos makikidaan ka dyan, di ba? Diyan ba talaga ruta niyan, mga idolo? Hindi ko lang sure. Sa mga dineliver ba sa atin before na mga barko, dyan din ang ruta? O pwede doon sa kabila? Di ba? Bakit kailangan mong makisiksikan nyo sa maliit na daanan na yan ng ganyan? Na nag-ahati sa China at Taiwan. Di ba? Medyo delikado rin dyan dumaan. Diba? Why not? Sa kabila na lang sana. Ewan ko, sila nakakaintindi niyan, hindi naman tayo. Ba't ba tayo nakikita? Pero syempre, may say naman din tayo. May say lang tayo, pero wala tayong magagawa. Yun lang naman yun. Bakit hindi sa kabila? Yun lang naman ang tanong natin. Taiwan Strait is a geopolitical hotspot with heightened tensions between Taiwan and China. Yan yung sinasabi ko. If the frigate sails through this area, it might inadvertently expose itself to Chinese naval monitoring. Yun nga. This could allow the Chinese Navy to gather acoustic and electronic signatures of the ship, which are critical for tracking its capabilities. Yun nga. Such data could give Yun nga, di ba? Ngayon pangalan, siguro alam na nila. Yun nga, mayroon tayong bagong parating na barko. Pero kung doon ka pa dadaan, may i-scan nila ng maayos yan. Anong capability niyan at anong kakayahan ng barkong yan, di ba? So, yari. Doon pa lang, hindi pa natin nagagamit. Alam na nila yung kakayahan nitong barko natin, di ba? May idea naman na sila, siyempre, nakikita nila yan sa videos, di ba? So, meron yun, makakakalap pa sila ng datas pa regarding sa barkong ito. Di ba? China a tactical advantage even before the BRP Miguel Malvar is officially commissioned into the Philippine Navy. The BRP Miguel Malvar represents a significant step forward in the Philippine Navy's modernization efforts. Equipped with advanced systems and weaponry, it's designed to enhance the Navy's capability to defend the country's maritime territories. Allowing a foreign power to potentially gather sensitive information about the ship could undermine its strategic advantage. Yun nga eh. This concern highlights the need for careful planning in the ship's delivery, including selecting a route that minimizes exposure to potential Yun adversaries. na sa kabila. As of now, we're waiting for official confirmation from the Philippine Navy or the Department of National Defense regarding the ship's movement. If the BRP Miguel Malvar is indeed heading to Philippine waters, we can expect updates in the coming days. But if this is just part of extended sea trials, the actual delivery timeline may remain consistent with the March 2025 projection. Okay lang yun, kahit March. Diba? Wala namang problema yun. Ilang buwan na lang eh. Saglit na lang yun eh. Diba? Pero yung ruta na yun nga, yun na magiging concern natin. Bakit din na sa kabila nga? May problema ba kung sa kabila? Parang I don't see anything problem. Kaya mga idol, may idea ba kayo bakit hindi doon sa kabila? Doon pa sa kailangan medyo delikado at na ruta ang tinitingnan nila. Diba? Medyo dyan, mahirap dyan, di ba? Alam mo, bantay sarado na ng China yan, di ba? Dahil sa inaangkin din nila ang Taiwan. So, bakit doon pa? Navy ship to. Hindi naman to, cruise ship o anything na, diba? So, may expose nyo agad yung, itong barko natin na to. What are your thoughts on this update? Do you think the future BRP Miguel Malvar is already on its way home, or is this just a routine sea trial? And should the Navy reconsider its route to avoid the Taiwan Strait? Let us know in the comments below. So yun nga, so kahit na mapaga o sa March, at least, di ba? Kaya yung sabi ko parating na yan sa atin. Di ba? Kung hindi naman kailangan bilisan ng bilisan, stick to the date. Diba?
Kahit February, sabihin natin, huwag niyo masyadong madaliin. Kung kailangan pa talaga na may trial pa, go ahead. Trial yun ng trial. Di ba? Kailangan yan eh. Pero yun nga, wag naman lumagpas ng March, di ba? Kung March is March talaga, para yun nga, mapabilang na siya sa ating Navy fleet. And makapaghintay pa naman tayo. Di ba? Ako makapaghintay pa, kayo ba? Nananabig na ba kayo? Di ba? Diba? At sana in the future pa, madagdagan pa yung ating ganitong klaseng barko, di ba? So, isa yan naman sa, di ba, sa vlog natin, isa to sa mga priority ng 2025 budget na magdagdag pa ng another frigate, di ba? So, depende na lang kung saan tayo bibili. So, hintayin na lang natin yung update na yung mga idol. So, yun. So, walang problema sa atin nga. Sa akin, walang problema kung hindi pa pa-deliver ngayon, hindi pina-fast track, walang problema yun. Basta March, nandito na yan. Dapat siguraduhin nyo ng March, nandito na yan. Kung hindi. Diba? So, sana magbago rin sila ng ruta. Pwede naman siguro sa kabila. Wala talaga ako nakikita problema. Bakit hindi sa kabila na lang? Bakit kailangan pa doon sa delikadong lugar pa kailangan ruta? Diba? So, update na lang tayo ulit dito mga idolon. So, nalalapit na talaga ang ating Miguel Malvar sa ating Navy fleet. Diba mga idolo? So, maraming salamat kay PH Manlayan sa kanyang video. Lalagay ko po sa description ang kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel mga idol. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. Diba po? At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan i-follow din po ako sa aking Facebook page na alam niyo ba, and in the future sa aking TikTok mga idolo. So, dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.